matalas, matinik. Ilang buwan ng tambak ang ingay sa social media. Papagsakin si Marcos. Sigaw ng mga anti-administration vloggers. Habang ang mga DDS nasa harap ng kamera. Pero tila nawala ang direksyon. Akala ng lahat si Pangulong Marcos Jr. ay napipikon na. Pero mali pala tayo. Tahimik lang siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras. At noong lumabas ang kanyang historical move, nagulantang ang lahat. Ang tanong, paano niya ito ginawa? Manatili ka, kasi ang kwentong ito ay hindi mo pwedeng palampasin. Maraming nag-iisip, bakit hindi nagsasalita si President Marcos? Bakit hinahayaan niya ang fake news na magpakalat? Ngunit tahimik siyang nagpaplano. Sa likod ng mga kamera, ang Pangulo ay hindi nagtatago. Nag-aaral siya ng tamang diskarte. Sa isang media interview, tahasang sinabi niya, hindi ko pipigilan ang mga mapagpanggap na totoo. Instead, bubuksan ko ang lahat ng mapagkukunan ng impormasyon. Ayoko ng fake news. Therefore, ibibigay ko ang totoo. Ito ang hindi inaasahan ng kanyang mga kalaban. Sa mata ng publiko, madaling magpalabas ng anti-Marcos content pero may isang malaking butas. Anong pwedeng gawin kung mismong Pangulo ay magiging mas accessible? Ito ang ating Pangulo na nagbibigay ng matalinong pangako. Una, higit na media access. Pangalawa, walang formalidad, may bukas na usapan. At pangatlo, direktang tugon sa fake news. Mas maraming hangin, mas maraming araw, mas maraming katotohanan. Hindi natin hahayaang ang mga bulok na mansanas ang magsulat ng ating kwento. Ika pa ni President Marcos Jr. Nagsimula nang umikot ang tanong, paano ba babatikusin ang isang leader na bukas sa media? Kahit ang mga anti-admin vloggers o ang mga DDS ay matutulala. Marami ang naghihintay na madapa si Pangulong Marcos. Pero ang ginawa niya? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Inilabas niya ang tapat na diskusyon. Kung dati ay kontrolado ng kumukontra kay Marcos ang naratibo, ngayon ay biglang nagulo ang plano nila. Bakit? Dahil walang itinatago si Pangulong Marcos Jr. Ang mga tanong na dati ay ginagamit laban sa kanya, ngayon siya ang sumasagot mismo. Therefore, isang bagay ang nagiging malinaw, hindi kayang pabagsakin ng ingay ang isang leader na marunong magsalita ng tapat. Hindi pa tapos ang laro, tahimik na inaangkin ni Pangulong Marcos Jr. ang naratibo na gustong kontrolin ng kanyang mga kritiko. Pero ito lamang ang simula. Let us be different for once. Let us be the ones that tell the truth. Maraming media ang sumusubok umagaw ng atensyon. Maraming vloggers ang nagkukumahog para sa views. Pero ikaw, hindi mo namamalayang tayo ay nasa thin line ng katotohanan at ng fake news. Kaya nga naman, inimbita ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng vloggers na sumusuporta sa kanya at pinasalamatan niya ito at inihayag ang isang makasaysayang plano. Ang plano para pabagsakin ang fake news mula sa mga kumakalaban sa ating Pangulo at pausbungin ang katotohanan. Bakit? Dahil ito ang pinakamatalas na pwedeng gawin ng isang leader para masolusyonan ang problemang ito. At ipinilit namin na kahit papano na makipagkita sa inyo para naman makapagpasalamat kami sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa amin, Pamilya Marcos, sa administrasyon ko at sa lahat ng ating mga ginagawa para tulungan ang taong bayan. Anyway, I would like to thank you all very much. Maraming salamat sa dami sa inyong tulong na ibinigay sa atin, ang tulong na ibinibigay ninyo sa administrasyon, ang tulong na ginagawa ninyo para sa
taong bayan. Ngayon nandito po tayo sa Malacanang. Siyempre, pasasalamat po ito para sa Yan ka kayo? Mainit mga pa tao na sumusuporta sa Mainit Pangulo. No? Ang Pangulo natin, kahit sino, nakita naman natin kalaban sa politika, kahit sinong tao iniimbitahan dito. Kahit sabi nila, mga bayaran kayo. Kailangan pa bang bayaran? Yung makapasok ka lang dito, pribilehiyo na yun eh. Hindi naman lahat makakapasok eh. Kasi sa dami ng tao sa Pilipinas. Kahit paano yung nai-invite tayo, malaking bagay na yun. Efeso 5 verse 13. Ngunit ang lahat ng bagay na nalalantad sa liwanag ay nagiging maliwanag, sapagkat ang anumang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Katotohanan ng ilaw na nagtataboy ng kadiliman. Sa panahon ng ingay at panilinlang, mahalaga ang pagiging tapat at malinaw upang makita ng tao ang katotohanan. Ang hakbang ni Pangulong Marcos ay paalala na ang pagiging bukas sa impormasyon at pagtutok sa totoo ay magtatagumpay laban sa maling balita. Kung tayo maninindigan sa tama, tayo mismo ay magiging liwanag para sa iba. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa aming mundo at sa lahat ng tao. Salamat po sa iyong liwanag na nagbibigay gabay sa aming mga puso at isipan. Ipinapanalangin namin ang mga lider na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng ingay at kaguluhan. Bigyan niyo po sila ng tapang upang maging tapat at bukas, at gamitin niyo po sila upang ipalaganap ang iyong katotohanan. O aming Panginoong Diyos, pinapanalangin din po namin ang mga tagapagbalita, mga tagapanood, at tagapaginig ng mensaheng ito. Naway buksan niyo ang kanilang mga puso at isipan upang maging mapanuri. Lalong hingit, maintindihan nila ang mga nangyayari sa aming mundo, na ito ang batayan na malapit na po kayong darating sa pangalawang pagkakataon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi basta-basta maniwala sa mga maling balita, kundi magsikap na hanapin ang totoo. At ang totoo lamang ay matatagpuan namin sa banal na kasulatan. Naway maging daan kami ng kapayapaan at kaliwanagan ng inyong mensahe para sa buong mundo, para sa ibang tao. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito kami sa muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.